Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon, ang araling ating tatalakayin ay pumapaksa sa ponemang suprasegmental. Ano nga ba ang ponemang suprasegmental? Ang wikang Filipino, gaya ng ibang wika, ay may sariling gramatika, kabilang narito ang ponema o pinakamaliit na unit ng tunog ng sistemang phonological ng isang wika. Isa sa uri nito ay ang ponemang suprasegmental. Sa pagbigkas ng salita, nakakapagpahayag tayo ng mga impormasyon na mas higit pa sa kahulugang isinasaad lamang ng bawat salita, gaya ng mga makahulugang tunog na tinatawag na ponemang suprasegmental, salitang hango sa Griego kung saan ang unlaping supra ay nangangahulugan ng higit o sa salitang Ingles ay above. Mayroong tatlong uri ang ponemang suprasegmental. Halina't ating isa-isahin. Una ay tinatawag na intonasyon, tono at punto. Ang intonasyon ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba na inuukol sa pagbigkas ng pantig sa salita na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Ang tono ng pagsasalita ay nagpapahayag ng tindi ng damdamin, samantalang ang punto ay ang regional na tunog o accent. Halimbawa, magaling siya. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag. Magaling siya. Ang pangungusap na ito ay nagtatanong. Magaling siya. Ang pangungusap na ito ay nagbubunyi. Mapapansin na sa pag-iiba-iba ng intonasyon na tono ay naiiba-iba rin ang kahulugan ng pangungusap. Ikalawa ay tinatawag na diin at haba. Ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na inuukol ng nagsasalita sa patinig ng pantig ng salita. Ang diin naman ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Maaaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. Narito ang ilang halimbawa. Buhay, pagkalalang sa tao, hayop o halaman, o sa Ingles ay life. Buhay, nangangahulugang hindi patay o sa Ingles ay alive. Lamang, nangangahulugang natatangi. Lamang, nangangahulugang nakahihigit o nangunguna. Ginagamit din ang simbolong kolon upang matukoy ang pantig ng salita na may diin. Sa Filipino, karaniwang binibigkas ang may diin ang salitang higit sa isang pantig. Malimit din kasama ng diin ang pagpapahaba ng pantig tulad nito. Ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinapahayag. Ginagamit ang puwit, tuldok, semicolon at colon sa pagsulat upang maipakita ito. Halimbawa, hindi siya si Belen. Hindi siya si Belen. Hindi siya si Belen. Hindi ako ang kumain ng mansanas. Hindi ako ang kumain ng mansanas.